At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang desisyon mula sa Korte Suprema ang naganap kaninang umaga matapos nitong pagdesisyonan ng isang controversial na kaso na may kinalaman kay President Kuting ng Norte Jr. Pinabura ng Korte Suprema ang isang testigo na nag-akusa kay PBBM ng pagiging sangkot sa iligal na paggamit ng droga. Kasunod nito, inisyu na ng Korte Suprema ang warrant of arrest laban sa testigo na ito. Isang hakbang na nagdulot ng matinding reaksyon sa publiko at mga eksperto. Ayon sa mga ulat, ang testigo ay isang dating kasamahan ni PBBM sa isang pribadong pagtitipon na naganap ilang taon na ang nakalipas. Sinabi ng testigo na siya ay nagkaroon ng personal na karanasan kung saan nakita niyang gumagamit ng iligal na droga si Marcos. Ito ang naging batayan ng kaso na inihain sa Korte Suprema. Ang testigo ay humarap sa korte at ibinahagi ang kanyang testimonya, ngunit ang ilang mga abogado ng Pangulo ay nagpahayag ng duda sa kredibilidad ng akusasyon. Ngunit sa kabila ng mga aligasyon, nagdesisyon ng Korte Suprema na tanggapin ng testimonya ng testigo bilang sapat na ebidensya upang magpatuloy ang investigasyon. Ang mga abogado ni PBBM sa kanilang pahayag ay mariing itinanggi ang lahat ng paratang laban sa Pangulo at iginiit nilang walang sapat na basihan ang mga akusasyon. Samantala, ang testigo na siyang nagbigay ng pahayag ay nagpapahayag ng kasiyahan sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi na ipapakita ang buong katotohanan sa publiko. Binanggit niya na ang kanyang testimonya ay isang hakbang patungo sa mga mas malalim na investigasyon hingil sa isyu ng droga sa mataas na antas ng pamahalaan. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema, inihain na rin ang isang warrant of arrest laban sa testigo. Ayon sa mga ulat, ito ay bilang bahagi ng mga hakbang upang tiyakin na ang kaso ay tatakbo sa isang makatarungan at maayos na paraan. Habang ang warrant of arrest ay na-issue, nananatiling aabangan ng publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga otoridad sa controversial na isyung ito. Sa kabila ng mga kaganapang ito, patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto at mamamayan ang magiging epekto ng kasong ito sa pamahalaan at sa administrasyon ni Marcos. Ang isyung ito ay muling nagbigay liwanag sa mga usapin ukol sa droga at sa kung paano pinapamahalaan ang mga seryosong akusasyon laban sa mga leader ng bansa. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kita niya. Mga 5 meters, maliwanag pa sa sikat ng araw. Group pala sila, grupo nga. Minsan kahirap-hirap yan, grupo din sila mag-ano eh. Ay nako, kaya ko lang, mapupula na naman yung live natin. Grupo sila daw mag-ano, mag-jir-jir. Sabi ko nga, wag, pinilit niya ako eh. Hoy, pwede yan ha? Eh, pwede. Sinabi ba niya ni Marnica? Ha? Di ba sinabi? Di ba sabi yun ni Cathy, minamanyakol siya ni, ni Lagda. O, ni Pirma. Sabi ni Pastor Kibuloy, orgy. Orgy man. Tsoktsakan. O, tsoktsakan. Huwag naman yung torjak kasi nasa Biblia na yan. Sabi ni Ma'am Emelita Brian, tapang mo Miss Beautiful Cathy Binag. Prayers for your safety. Ito yung nakakatakot na nag-i-expose kasi nandito siya sa Pilipinas. Ako Miss Cathy, ako sa'yo Miss Cathy, no? Mukhang ipatawag mo to sa Senado, no? Iwan mo kay Senator Bato. Busy Senator Bato sa walang kwentang bagay. Lagi na lang tayo nag-aaway, Bato, sa walang kwentang bagay. Ay, maraming salamat sa bumati. Hello po, madam. Everything. I've been with them for 10 years. Like, so I don't have any motive. I'm not a politician. I'm not a vlogger. I'm not a fame whore. Kasi kung fame whore ho ako, nung nasa posisyon, yan dyan si Tony Boy, sikat siya, may pera siya. I have all the ways to be famous. I never did that. Diba? So I'm doing this again for my kids, for my future apos, for my country, for my friends. I'm a single entity, simpleng babae. Babae po ako, may Nasaan na kaya yung mga ensaymada balager? Hanggat ngayon, tahimik ang mga animal, no?
Si Maharlika, ha? Kalahating milyon na ba yung interview na dito? More than, no? Kalahating milyon na? Ilang views na ba kay Maharlika? Trending yung last na tingin ko, mga 375,000 views eh. Ewan ko lang kaya kung ilang views na yun. Grabe trending eh. Wala mang ribat yung mga bayarang, bubong, mga vlogger na junior. Pati yung mga lalo na yung mga vlogger ni Tambaloslos, mga ubog ang mga yan. Lamang mga vlogger ni Tambaloslos, hindi nila kayang iribat ito. Tandaan nyo ha, hindi man siya hindi ito politician. Hindi ito political vlogger. No, para lamang gumawa ng ingay. Ang liwanag ng kanyang kagustuhan para sa bayan ito. Oh, my God. O, tuloy oh. Hindi mo po akong anak. One time I even begged, sabi ko, wag mo na lang isipin ako. Okay na babuyin mo ako pero maawa ka lang sa anak ko. I was so fearful before. I'm so takot na takot ako dati. Now I don't have any fear. Meron nga rin nagke-question sa akin na anong ebidensya mo? Parang paano mo papatunayan nakita mo? Ito na sa mga ngagba supporters. Lodides ng Singapore sabi pamilya na. Hoy, makinig kayo yung ayaw maniwala sa pulburanay. Ito. Ano nga ba ang kanyang ebidensya na magpapatunay na ngagba si Da Junior, no? Na nakita niya ng pupulburon. O hito kayo, nasa na kayo mga ngagba supporter? Makinig kayo ha? Makinig kayo. Ito, mga ubob. Pasok na eh. Sabi ko, may eyes. Sabi ko, may eyes. Di ba? Parang, kaya nga witness ka because you saw it. Second to that, parang, if you're on that, again and again, if you're on that group, are you stupid enough to like video them and like, what? Di ba? Will you video them? Will you record them? Because you're part of that group that time. Mga mata niya. Kasi enough now yun na ikaw mismo magpapatunay sa sarili mo na nakita mo. Yun yung mabigat na testimonya. Sa loob ng 10 taong kasama niya, yung asawa niya, yung ex niyang ngagba din, ay putya, madadaya mo ba yung 10 taon? Oh. Pero sabi niya, yung video din, baka pinicturean lang siguro or merong diary siya. Mga picture nilalagay sa USB, lahat yan. Oh. Sabi ni Jimilo, fake news daw. Sabi ni Mike Abby, Bisdak, si uncle ninyong toka. Ganyan man pang ribat nila, laging fake news. Kung hindi AI, kung hindi fake news. Tapos paninira. Gusto ko ginoo. Ayan o. Patawag nyo, ikasuhan nyo na lang para magkaalaman. Patawag nyo sa Senado. Tama kung ako, ganito no. Kung meron lang akong katungkulan sa gobyerno at meron akong kapasidad, resources na i-secure itong babaeng ito, isi-secure ko to guys. Itatago ko to. Ibabahay ko to. Joke lang. Isi-secure ko to kasi nga ang pinag-uusapan dito ang Pilipinas. Yung buong bansa, tayo mga 100 million na mga Pilipino. Kasi kaya ho nila ito gawa ng masama. Itong si Miss Cathy. Hindi biro yung kanyang birada eh. Sinabi niya, nakita niya sa malayuan. Oh, expose, alam niya lahat. Sabi ni Sir kasuhan mo Bisdak, partida sa kanila. Pagkasuhan ito, walang problema yan. Kasi magtestimonyawan siya. Patunayan man niya na totoo lahat ng sinasabi ko. Sabihin man niya ni Miss Cathy, kita ko sa mga dalawang mata ko, dinig ko sa dalawang tainga ko, inalok ako ni Kukak na you want. Kita ko sa mata ko, yung inalok sa akin ay pulburon. Saksi ako sa loob ng 10 taon, kasama-kasama itong si ex niya,
Nakita ko sa kanila magdamag 24/7, bangagan. O, paano yun? Kung sasabihin mo lie detector test, di ba naubra yung lie detector test dito? Nagsasabi mga ng totoo. Diretso, walang script. Unlike doon sa mga witness ni Hontivirus, puro script. Kahit baliktarin mo siya pagtanong. Yung una, ihuli mo, wala. Alam pa rin niya. Kasi ang magandang testimonya base sa kanyang experience, naranasan, nakikita, naririnig, naramdaman. Yan po, yun. Tuloy po. So you think everything is normal, everyone is happy, parang ako dati, sabi ko, matanda na sila, alam nila ginagawa na nila, which is so sad, kasi parang, I wish the time, which ako naman, nagawa ko naman kay Tony Boy, sabi ko, ayoko niyan, kasi hindi talaga, tsaka matanda ka na, gusto ko yung mga huling buhay mo, you know, maayos yung buhay mo, yung parang mag-iwan ka, mag-enjoy ka. Ganon ka rin, Nyor! Nyor! Panawagan din namin, magbago ka, ayusin mo buhay mo, mag-resign ka, si Inday Sara na gawing presidente natin, magparehab ka sa Germany, 4 na taon. 4 na taon, Nyor, i-rehab nyo yung buong pamilya nyo, sama-sama kayo doon magparehab. Para wala na munang Marcos matira dito ng 4 na taon, nasa Germany muna kayo, Nyor. Gusto nyo, pamasahian namin kayo. Parehab kayo, Nyor. Kasi pag hindi kayo magparehab, Nyor, kawawa naman kayo. Ikaw rin. Sisisi ka, gaganon ka. Anak mo ka. Puro nakaganon yung mga panga ninyo. Madi, payong ano lang. Payong kaibigan, ayaw mo sa... Ayaw ko kasi, hindi ko yung presidente eh. Di ba na lang ako bumuto dyan? Eh ano lang. Baguhin niyo buhay ninyo. Diyos ko, damay niyo pa kami. Sabi ni Diday sa Singapore, kaya pala busog na busog din si Don Artista sa asawa niyang nagba. Melinda Purigay. Tama, mahal namin, BP Inday Sara Duterte, ang admin ngayon. Nanahimik si Balos, ngiwi nasan kaya si Abalos? Si Abalos, kita ko sa kalsada. Ang dami niya dun eh. Talay po. Healthy ka, kasi hindi naman maglalas eh. You wouldn't know what will happen, di ba? Sa ano naman in law, personal testimony actually is regarded highest in court kasi nakita mo that's your personal perception and that's your personal experience. So no matter na wala kang nakuha ang video, kung nakita mo talaga, that's sufficient to stand in court. So I don't think that that's something that's questionable. Okay! Ayan, abogado to ha, abogado yung nagsasalita. Huwag na natin i-rebat. Mas matibay na ho yun, nakikita niya. Na-experience niya. Yung mga pangyayari, matibay na ho yun. O nasa na si Mike Ubi? Merong ebidensya, nasa USB yan, 150 USB. Nilalagay niya, alam nga niya yung supplier, di ba? Alam mo ma'am, yung supplier ng Pulburo ni Nelda Jr., alam nila yan. Tuloy nga madam po. So, siguro yung mga next na tanong lang is, halimbawa nung in-offer ka ni First Lady, how would you know that that is cocaine? Pinakita niya sa akin eh. And I've seen it. Kasi nung bago kami ni Tony Boy that time, 3 months kami, I remember. Teka lang ha. Paano daw niyo nalaman na yung in-offer ni Kukak ay Coca-Cola? Pinakita sa akin kasi ngayon, you want? Do you want? Siyempre, inaabot man yan. Do you want? Tangina, tawas. Ang punto dito, parang ganun, paano mo ma-determine na yun ay pulburon, di ka namang nakakita pa, no, hindi ka man nakagamit. O ito yung sagot niya kasi matagal man niyang kasama, nagba din yung syuta niya, X niya, X. O ito, banat ma'am, Nagtataka ako ba, nagsi-CR, nasa bahay niya, sa Davao, nagsi-CR sila. Tapos may kasabay siya palagi. Hindi ko na i-mention, mabait naman sa akin yung guy niya. But
Hi. So, and I'm friends with Baka hindi him. makatulog. Oh, baka hindi makatulog. And he's a good guy. Is he in you know. government? No, he's not. Okay. You know, then, I was, parang sabi ko, ang weird. Bakit siya, basta nag-CR? And it's funny kasi I thought, sandali, parang, bakla ba siya? In the di- house of someone? In the no, private? in the house of Tony Boy in Davao. Okay. Okay, so, nainis ako. So I knock. Parang sabi ko, hey, anong ginagawa niyo dyan? Labas nga kayo, ba't kayo nandyan? Ganyan ako, di ba? Parang weird for me eh, di ba? So, parang narinig ko, natataranta sila sa loob. Then they open the door. Ganun ako. Tapos in-open nila yung door. Pag-open, you know, sa sobrang sigurong tataranta and we're new, di ba? He's Yeah. still trying to prove himself, pa-impress siya, di ba? Nakita ko talaga may mga tawas ba yun? Parang ganun pa nga yung tingin ko that time. Tapos, Ayan Ayun yung sagot. Alam niya na yung in-offer sa akin ay pulburon. Dahil ma-insidente na. Nakikita ko nga ho sila eh. Sa kwarto, kumatok ako eh. Nung kumatok ako, akala ko nagtutsuktsakan eh. Lalaki to lalaki. Nakikita niya pala eh. May pulutan. Tawas daw ang alam niya noon. Alam po, Ma'am Alice 27, kitang-kita, pagbukas, pulbos! May naiwan daw may naiwan daw latak. May naiwang ebidensya. Ayan yung sagot. Sa CR. Sige, sorry. Tok. Pagbukas na sa CR, kasi dalawang lalaki nandun sa CR. Bakit ba kayo nagpupulburo sa CR? Pati utot ninyo yan, singhot ninyo yan. Utot ng demonyo, singhot. Sorry, sa CR. Sa CR. Sorry naman. Pagkatok niya sa CR, pagbukas, tak! Tawas! Polvoron! Tayo nasa CR, no? Sabi ni Joy Lablin, may naiwan daw sa nguso. Sige nga, meron bang naiwan sa nguso, madam? Tuloy. tapos di pa kasi ako nakakita talaga nung nung full na ganun before. Then, nakita ko yun, sabi ko, ano yan? Tapos syempre yung guy, parang, I'm sorry, parang guilty. Sabi ko, bakit? Anong ginawa nyo? Sabi niya, sorry. And you know, ayun na, talagang nakita ko doon na talagang they're doing it. Tapos galit Ayan. hiniwalayan ko nga siya niyan eh, I remember. Ma'am, bukod sa, sana yung tanong sana ni attorney ba at na Doklorin, bukod sa nagpupulboron sila, ano bang ginawa nilang dalawa sa CR? Lalaki to lalaki. Baka nag-ispadahan. Baka nag-ispadahan si Ling at si Alucard. Mga ML player! Bukod sila nagpulboron, puro lalaki man sa CR. Nag-ispadahan si Ling at si Alucard. Sabi ni Kapila Service Doc, yung tawas nasa ilong ni Da Junior, wala sa kilikili. Alam mo ako noon, yung tawas, di man sa kilikili ko ginagamit eh. Sa paa. Tatanong ni Doc Lorino na kung ako nun, tanungin ko ng ganun yun. Ay, Romeo Cañete, umayos ka? Alay po, madam mo. Remember eh, kasi sabi ko, I don't like that. Kasi but where did they get their supply? They have suppliers. They Nako! have suppliers. They have suppliers and yeah. May suppliers! Ha? Sinong supplier? Ginoo, gusto ko yan malaman. Nasa USB ba yan, ma'am? Ma'am, pang Netflix tong kwento mo. Sino yung supplier? Naku, ang gandang ano nito, guys, no? Dating senador, ngayong presidente. Documentary by Cathy Binag. Nako! Mula sa pagiging Voltis 5, mula sa pagiging Do You Want, napunta sa USB, ngayon napunta sa supplier na. Napunta sa ispadahan. Hello, Josephine Gonzaga. Sino kaya yung supplier nila? Sige nga, madam, sabihan mo na. Kasi yung baka na yung next na tanong sa'yo is that Sino yung supplier?
You are not. Sino? Sige, sino yung supplier? Sino supplier? Ano yun natin yan? Baka next na tanong is, you might not have the sufficient knowledge na yung, for sale is hindi mo naman alam Yeah. na gano'n yun. So we just have to clarify that you have a previous experience Yes. na alam mo kung ano yun kasi nakita mo yun. Ilang beses, oo. At least ilang beses mo siyang nakita. And there's no doubt in your mind. And you have seen the effect while they're doing it. And I'm surrounded with them. Oh yes. So, Kat, Everybody's doing it. yeah. Hay! Yung supplier lang gusto kong malaman. Buhay pa ba yung supplier dyan, Miss Kate? Supplier lang. Erlinda, Bisdak, si Sir Regent Morales, meron ng USB? Meron ng USB sila? Bigyan mo naman ako, Miss Kate, ng USB. Huwag kang mag-alala. Ipipli ko lang dito. Sarap yan. Content natin USB. Unang position, 69. Next position, missionary. Favorite position, helicopter. Ma'am, anong nakalagay dyan sa mga sa mga USB mo? Pambihira pa hingi man yan. Sabi ni Nor Gabriela, no doubt ang kwento ni Miss Cathy naman. Very consistent eh. Yung sinabi niya, hanapin nga natin yung video natin na pasabog muna ni Pastor Gibuloy. Kasi tumutuba, di ba, Miss, Ma'am Emilita Bryan? Yung sinabi ko kasi na, na ang tawag dyan. Yung orgy-orgy ba? Ito ba yun? Teka lang. I think yung pinakauna. Okay, para kay Pastor Gibuloy, bago natin si Atty. Harry Roque. Sa mga Kingdom of Jesus Christ, teka lang, liitan natin laki ni Pastor. Pastor! Musta, Pastor? Shenare, maraming salamat sa pakulay. Maraming salamat po sa inyo. Ipi-play lang natin to. Kasi napakomment yung si Ma'am Emilita Bryant, sabi niya, tama talaga yung sinabi ni Pastor. Ito ba yung sinabi niya, Shenare? Teka lang, Ma'am Emilita Bryant. Try ko i-play baka tutugma to sa sinabi ni Miss Emilita Bryant. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katuwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatyan ni Rizal, ni Bonifacio. Ngayon ang panahon ng pagtayo. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Ako, Vice President Sara, at Pangulong Digong, at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera. Hindi rin nyo pinaghirapan. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI
na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Ayan, mga demonyo sila. I think dito yung part na ni sinasabi na nag-orgy-orgy, nakat ko pala. Okay, pinapakinggan lang natin. Yan yung part na sinasabi ni Pastor Kibuloy, naggagamit sila ng polboro, nag-orgy-orgy sila. Ayan, mga demonyo. Ba't ang daming mga trolls ngayon dito sa Bisdak Pilipinas? Pahid na agad. Sa mga moderator guys, baka pwede dandahan tayo sa comment natin, no? Moderator kayo eh. Wag naman natin masyadong kahit pa-joke po yung comment ninyo. Itama natin na Kasmi. Itama natin Kasmi. Marami kasing mga supporter si Pastor Kibuloy nandito, kaya dinilit ko yung comment mo. Alam ko joke yun, pero seryoso kasi yung video na nilabas natin. Mag-ingat ka Kasmi ha. Pasuyo, ma'am. Kasi naka-jacket ka, ma'am eh. Baka pwede ho. At respeto lang natin mga taga-QGC. Seryoso kasi yung video, ma'am eh. Baka bigyan natin ng timing pag nagjujuk tayo. Oh, maraming salamat, Kasmi. Okay, doon ko nakikita ho. Doon ko napanood yung sinasabi ni Miss Cathy. Nagkatugma-tugma. O ngayon, nandito si Miss Cathy. Ngayon, nagkaligaga ang mga animal. Hindi na ho nila alam ang kanilang ginagawa ngayon. Pagkatapos ng pulburon video, pagkatapos ng bagyong Karina, hito si Cathy. Ay, Karina nga. Alam niyo ho ba? Ako dito kay Attorney Harry Roque, mas malala ang sasapitin niya kumpara kay Pastor Kibuloy. Ako sa akin lang Attorney Harry Roque Sa akin lang nakikita ko to. Sure ako. Bakit malala ang sasapitin ni Attorney Harry Roque? Naamoy ko na ho na yung ginagawa ngayon kay Attorney Harry Roque ay papunta na dun. Mantakin nyo, mga kabisdak. Inisyuhan ng elbow si Attorney Harry Roque